Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 371 hanggang Kabanata 400. Kabanata 371. Ang binata na nakahiga sa lupa ay nasa matinding sakit. Ang pagpapahirap na kanyang naranasan ngayon ay higit pa sa sakit na kanyang naranasan sa nakalipas na 20 taon. Kung ang bagay na nasa ilalim niya ay makakabawi ng kanyang kaluwalhatian ay isang katanungan. Nakarinig nito, medyo nagulat si Yehan, ang lalaking ito pala ay pinsan ni Young Master Tang. Tumawa si Yehan at sinabi, pwede bang gawin ng pamangkin ng mayor ang gusto niya? Bastard, hintayin mo, papatayin kita. Ang aking pinsan ay si Tang Haibin, ang pinakamagandang kapatid ni Yehan, at kapatid din ako ni Yehan. Alam mo ba kung sino si Yehan? Galing siya sa ilalim ng mundo ng silangang China. Hari, kung talunin mo ako ngayon, sisiguraduhin kung hindi mo makikita ang araw bukas. Panipi. Nakarinig nito, ganap na nagdilim ang mukha ni Yehan. Ang lalaking ito ay talagang ginamit ang kanyang pangalan upang gumawa ng katarantiduhan sa labas. Hindi ba kahihiyan ito kay Yehan? Ang ikatlo, natatakot ako na malalaman ng lahat na may isang grupo ng mga taong gumagawa ng kasamaan sa ilalim niya, Yehan. Tiningnan ni Inroonen si Yehan ng kakaibang tingin, talaga bang kilala ng lalaking ito si Yehan? Walang hiya. Sino ang nakakakilala sa iyo? Huwag kang magsalita ng kalokohan, mag-ingat ka na mapunit ng babae na ito ang iyong bibig. Pagkatapos marinig ang mga salita ng binata, agad na nagalit si Xiao Qingcheng at malakas niyang sinisipa ang binata sa gilid. Ang mga kabataang may dalawang paa, ang dalawang paa ni Xiao Qingcheng ay hindi isang bagay na kaya ng mga ordinaryong tao. Sa patnubay ng walang ayos na matandang paraan, ang kanyang lakas ay katumbas na ng master ng mundo ng kultibasyon. Sa makatuwid, dalawa pang sigaw ang lumabas sa bibig ng binata. Sino ba si Yehan? Malakas ba siya? Tumingin sa nagsisigaw na binata, walang damdamin na sinabi ni Yehan. Huwag mong sabihin na hindi mo kilala si Yehan, kahit na kilala mo si Yehan ngayon, papalo pa rin kita. Si Tang Haibin ay pinsan mo, tama. Well, papauwiin kita ngayon sa kanya, at pagkatapos ay tingnan natin kung tutulungan kanya. Kung tutulungan kanya, papaalisin kita ng buo. Kung hindi kanya tutulungan, ngayon ay tiyak na ipaparanas ko sa iyo ang pagsisisi sa paggamit ng salitang Yehan upang mangasar at mangdaya. Pagkatapos magsalita, agad na tinawagan ni Yehan ang numero ni Young Master Tang. Simula nang bumalik siya mula sa Yanjing noong nakaraan, bihira lang lumitaw ang lalaking ito, at hindi siya masyadong nakikipag-ugnayan kay Yehan. Marahil naramdaman niya na naging isang katatawanan si Yehan sa paningin ng mundo, ang lahat ng ito ay dahil sa kanya, kaya wala siyang mukha upang patuloy na harapin si Yehan. 2 beses na tumunog ang telepono, at pagkatapos na makonect ito, ibinaba ni Yehan ang telepono pagkatapos magsabi ng isang pangungusap lang, Haibin, pumunta ka sa Nanzhou Road 4X. Pagkatapos ibaba ang telepono, tinawagan muli ni Yehan si Yin Yaifei, at binigyan siya ng maikling pagpapakilala sa sitwasyon dito. Nang marinig ni Yin Yaifei na halos ma-rape ang kanyang kapatid, nagalit siya at sinabi, Yehan, hintayin mo, dadalhin ko agad ang isang tao. Pagkatapos ng 2 tawag sa telepono, tumingin si Yehan sa binata at sinabi, mas mabuti pang manalangin ka na handang protektahan ka ni Tang Haibin, kung hindi, tiyak na magbabayad ka ngayon. Palagi kong tinutupad ang aking salita at hindi kailanman nagtatawanan sa iba. Nakarinig nito, ang binatang nagsisigaw sa sakit ay nakaramdam ng masamang pakiramdam sa kanyang puso. Naisip niya na siya ay pamangkin ng mayor at pinsan ni Tang Haibin, at lagi siyang naging mapagmataas sa Shanghai City. Ang pagkakita sa kanya ay magbibigay sa kanya ng ilang mukha, hindi para sa anumang iba pang bagay, dahil siya ay pinsan ni Tang Haibin, at si Tang Haibin ay ang pinakamagandang kapatid ni Yehan. Sa ganitong uri ng katayuan, may ilang tao lang sa bilog ng mga mayayamang pangalawang henerasyon sa Shanghai City na hindi nagbibigay sa kanya ng mukha. Gayunpaman, sa katotohanan, siya lamang ang nakakaalam na kung talagang alam ni Tang Haibin kung ano ang kanyang ginawa, hindi lang siya protektahan, maaaring patayin pa nga siya. Nang matapos manigarilyo si Yehan, si Young Master Tang ang unang dumating. Narinig ang tunog ng mga gulong na nagsasagasa sa kalsada.
Pagkatapos, bumaba sa kotse ang unang Young Master Tang at diretso niyang nilalapitan si Yehan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakita pa rin ang binata na nakahiga sa gilid ng kalsada, at sa susunod na sandali, biglang naging pangit ang ekspresyon ni Young Master Tang. Hanzi, ano ang nangyari, na-offend ba ka ng bastard na ito? Malungkot na tanong ni Young Master Tang. Sabi ni Yehan, Haibin, hindi niya ako na-offend, ginamit lang niya ang iyong pangalan at ang aking pangalan upang gumawa ng kataranteduhan. Ang reporter na ito na si Yin, dapat mo pang tandaan, ginagamit ng iyong pinsan ang mga maruruming pamamaraan sa iba, at mas mahalaga, ginawa niya ito sa pangalan mo at sa akin, kaya sabihin mo sa akin, paano ko siya dapat harapin. Nakarinig nito, mas naging malungkot ang mukha ni Tang Haibin, at kumilos siya sa pangalan niya at ni Yehan, hindi pa banggitin na gusto ni Yehan na parusahan siya, kung hindi dahil sa katotohanan na ang lahat ay mga kamag-anak, gusto sana ng unang Young Master Tang na gawin ito sa kanya. Wala nang sinabi si Young Master Tang. Diretso siyang pumasok sa kanyang kotse, at pagkatapos ay kumuha ng isang baseball bat. Sa ilalim ng natatakot na mga mata ng binata, iniswing niya ang baseball bat at binasag ito pababa. Ang lakas ni Young Master Tang ay maaaring ituring na malupit sa mga ordinaryong tao. Gamit ang stick na ito, agad na nasira ang paa ng binata, at ang mga sigaw ay nagpapatindig ng balahibo. Nang makita ito ni Yin Roonan, dali-dali siyang tumingin at tinakpan ang mga mata ng kanyang maliit na pamangkin dahil natatakot na takutin siya ng tanawing ito. Gayunpaman, pagkatapos ibaba ni Young Master Tang ang stick, hindi siya tumigil, hawak ang isang baseball bat pagkatapos ng isa pang upang salubungin ang binata. Bastard, wala akong kakayahang gumawa ng tae, at ginagamit ko pa rin ang pangalan ko at ni Hansi upang gumawa ng kataranteduhan. Aalisin kita ngayon, upang hindi ka lumabas at makasakit ng iba sa hinaharap. Ouch! Pinsan? Huwag? Alam kong mali ako, ouch! Palayain mo ako, pinsan mo ako. Manahimik ka para sa akin, wala akong pinsan na tulad mo. Napakagalit ng unang Young Master Tang. Hindi siya magagalit kahit na alam niya ang paggamit ng kanyang pangalan, ngunit iba si Yehan. Mayroon siyang kanyang katalagahan ngayon, at nagawa niya ito ng hakbang-hakbang sa pamamagitan ng mga madugong pagpatay. Sino man ay makapapasama sa pangalan ni Yehan. Kung mayroon siyang Master Tang na nilin sa kanyang puso, si Yehan ay walang alinlangan ang kanyang nilin. Pagkatapos mapalo ng Young Master Tang, ganap ng walang silbi ang binata. Kahit na magaling siya sa hinaharap, maaari lang niyang gastusin ang kanyang ibabang katawan sa isang wheelchair. Tungkol sa pag-aasawa at pagkakaroon ng mga anak, natatakot ako na imposible ito, nasira ang kanyang mga ugat. Itinapon ang baseball bat sa kanyang kamay, walang damdamin na tumingin si Young Master Tang sa binata na nakahiga sa lupa na may maraming hangin at kaunting hangin. Kabanata 372. Binigyan ni Yehan si Tang Dasaw ng sigarilyo at sinabi, Haibin, kahit kamag-anak mo siya, kailangan ko pa ring sabihin na maayos ang ginawa mo. Ang mga bagay na pinagsama-sama natin ng palihim ay hindi para sirain ng iba. Kung hindi mo siya tuturuan ng leksyon ngayon, magkakaroon siya ng pangalawa, pangatlo, o kahit isang patuloy na ikot, at pagdating noon, gaano karaming kababaihan ang masisira niya. Hanzi, alam ko. Tumango si Tang Haibin at sinabi, huwag kang mag-alala, aasikasuhin ko ang bagay na ito. Kung may gumagamit ng pangalan mo at ng pangalan ko para saktan ang iba sa Shanghai City, ako, Tang Haibin, ay tiyak na gigit-git ko siya. Ang iyong katanyagan ay itinayo mo ng hakbang-hakbang, at maaari lamang itong maging sa iyo, at wala nang kinalaman sa sinuman. Okay, huwag mo akong bigyan ng malaking sombrero, ikaw na bastardo, hindi ba akin ang sa iyo? Sinuntok ni Yehan si Young Master Tang. Makakaluhod siya para kay Nolan para sirain ang mundo para kay Young Master Tang, ngunit hindi niya gagawin. Iisipin mo bang ibabahagi ang iyong mga nagawa kay Young Master Tang? Nakarinig nito, ngumisi si Young Master Tang, ngunit napansin pa rin ni Yehan ang bakas ng kapitan at pagsisisi sa kanyang mga mata. Tinapik ni Yehan ang kanyang balikat, at nagpatuloy, Haibin, may ilang bagay na gusto mong buksan. Kung hindi mo makontrol ang mga bagay-bagay, hindi mo masisisi ang sarili mo. Bukod pa rito, ako ba, si Yehan, ay sisisihin ka. Kahit nasisihin ka ng mundo na pinagpahiya ako ni Tang Haibin, at hindi kita sisisihin, dahil magkapatid tayo. Hanzi, alam ko, pero, kinasusuklaman ko ito. Medyo nanginginig ang boses ni Young Master Tang.
Pagkatapos bumalik mula sa Yanjing City, madalas niyang naisip ang eksena kung saan lumuhod si Yehan para kay Nolan para sirain ang mundo para sa kanya, kahit ang panaginip ay minsan ay nagigising, kaya kinasusuklaman ang sarili niya dahil sa pagpapahiya sa kanyang pinakamamahal na kapatid at naging katatawanan sa paningin ng mundo. Kung gusto mong maging mas bukas, walang makakatulong sa iyo kung hindi mo malalampasan ang iyong sariling antas. Sabi ni Yehan, isang kaibigan ang nagkwento sa akin sa Fuden University na kung gusto mong maging isang dragon o isang elepante sa langit, dapat munang maging isang baka at kabayo para sa lahat ng mga nilalang. Ang bawat malaking tao ay umakyat mula sa ibaba. Sila ay napayukurin, nagtiis ng pagkatalo, at naloko. Sa likod ng bawat matagumpay na tao ay hindi makinis na paglalayag. Ang aking karanasan ay karanasan din ng mga nauna. Para sa akin, ito ay isang kahihiyan, ngunit isang aralin din. Huwag kang mag-alala, isang araw, lalakad tayo sa Yanjing upang mabawi ang nawawalang karangalan at lahat. Haha, okay, Hanzi? Tandaan mong tawagan ako noong araw na iyon, ihi ko mismo sa tuktok ng ulo ni Nolan Nietian, at ipaparamdam ko sa kanya kung ano ang pakiramdam ng mapahiya. Tumawa ng malakas siyang Master Tang, may kamangha-manghang galit sa kanyang mga mata. Sa panahong ito, dumating si In Yaifei, sinundan ng dalawang bodyguard na sinanay ng Tianlong Group. Hindi. Ate, okay ka lang. Lumapit si In Yaifei at hinawakan ang kamay ng kanyang ate, at nagtanong ng may pag-aalala sa kanyang mukha. Pagkatapos marinig ang kwento ni Yehan tungkol sa nangyari dito, agad niyang ibinaba ang lahat ng nasa kanyang mga kamay at tumakbo agad, dumating. Okay lang ang ate. Sa kabutihang palad, nandito si Yehan. Umiling si In Roonan. Nang makita na talagang okay lang ang kanyang ate, nag-aan ang loob ni In Yaifei. Walang damdamin niyang tumingin sa binata na nakahiga sa lupa, at sinabi kay Yehan, Yehan, ngayon ay salamat sa iyo, kung hindi talaga kung alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Ngumiti si Yehan at sinabi, huwag mong sabihin na magkaibigan tayo ng iyong ate, kahit na para sa iyong part-time job, kailangan kong tumulong. Pagkatapos magsalita, sinabi ni Yehan sa dalawang bodyguard, gamitin ang aking pangalan upang ipakalat ang balita sa Shanghai City. Kung may gumamit ng aking pangalan upang gumawa ng kasamaan sa Shanghai City, hindi ko siya papalampasan, ako, Yehan. Opo, Young Master Ye. Sabay-sabay na sumagot ang dalawang bodyguard. Sa pamamagitan pala, Yehan, may isang bagay akong iuulat sa iyo. May nangyari sa panig ni Hanyan. Sabi ni In Yaifei nang may seryosong kilay. Nakarinig nito, ang mga mata ni Yehan ay nagdilim, at sinabi niya, Tara, pumunta tayo sa Tianlong Group, at sabihin mo sa akin ang sitwasyon ng maingat. Pagkatapos, hiniling ni Yehan sa dalawang bodyguard na ihatid si Xiao Qingcheng pabalik sa villa. Dinala niyang Master Tang ang binata sa kotse at umalis. Sumakay si Yehan sa kotse ni In Yaifei at pumunta sa Tianlong Group. Nandoon si Yin Roonan at ang kanyang maliit na pamangkin. Medyo natakot din si Yin Roonan nang mangyari ang ganitong bagay ngayon, at nag-alala rin si In Yaifei kay Yin Roonan, kaya dinala niya sila sa kumpanya. Pagkatapos dumating sa Tianlong Group, lampas na sa alas 5:30. Maliban sa mga kinakailangang bantay at mga empleyadong nag-o-overtime, ang lahat ng ibang empleyado ng Tianlong Group ay umalis na sa trabaho. Ang malaking kumpanya ay mukhang medyo malinis. Pagkatapos pumasok sa opisina, hiniling ni In Yaifei sa kanyang sekretarya na gumawa ng ilang tasa ng tsaa, at pagkatapos ay diretso sa paksa, sinasabi, Yehan, nasa problema sina Hanyan at ang iba. Ang Wenchao Group ay matagumpay nang nakakuha, at ang lahat ng mga pamamaraan ay nakumpleto na. Tapos na. Pagkatapos nito, ang Wenchao Group ay pag-aari na natin, ngunit ang mga opisyal doon ay hindi sumasang-ayon dito. Iniisip nila na illegal ang pagkuha natin sa Wenchao Group. Hindi tayo dumaan sa mga formal na channel. Bukod pa rito, may mga mararahas na aktibidad ng palihim. Ang isa sa mga bodyguard na nagpoprotekta kay Hanyan at sa iba ay namatay na. Nakarinig nito, ang mga mata ni Yehan ay nagdilim, at sinabi niya, kailan nangyari ito. Ang mga bodyguard na isinugo upang protektahan sina Exi Hanyan at ang iba ay lahat ay mga eksperto sa mundo ng cultivation, at maaari nilang isakripisyo ang isa sa kanila. Matinding naparamdam ni Yehan na may isang komplikadong bagay tungkol dito. Tiyak na hindi ito isang simpleng kompetisyon sa komersyo. Maaaring may mga ilalim ng lupang puwersa sa likod ng mga eksena. Mock isali. Sabi ni In Yaifei, ang pangyayari ay nangyari ngayon. Pagkatapos sabihin sa akin ni Hanyan ang sitwasyon doon, orihinal kong gustong iulat ang pangyayaring ito sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan ang ganitong bagay na mangyari sa aking ate. Sabi ni Yehan,
ang bagay dito ay hindi isang simpleng kompetisyon sa negosyo. Sasabihin mo kay Hanyan at sa iba, huwag kang mag-alala tungkol sa Wenchao Group ngayong mga araw. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagprotekta sa iyong sarili. Hayaan ang mga nasa likod ng mga eksena na gumawa ng gulo kung gusto nila kung paano gumawa ng gulo. Pupunta ako sa Hwaseong mismo pagkatapos kung matapos ang bagay na nasa aking kamay. Okay, ipaalam ko kay Hanyan at sa iba ang iyong mga sinabi. Sa pamamagitan pala, may isa pang bagay. Isang malaking halaga ng pera ang biglang lumitaw sa aming Tianlong Group account. Alam mo ba ang tungkol sa bagay na ito? Nang maisip ang bagay na ito, agad na tinanong ni Yin Yaifei si Yehan. Sa una ay akala niya si Yehan ang nagbomba ng pondo sa account ng Tianlong Group, ngunit pagkatapos isipin ng mabuti, akala niya ay imposible, dahil hindi kaya ni Yehan na kunin ang sobrang pera ng sabay-sabay, at ang Tianlong Group ay hindi kulang sa pera ngayon. Gaano karaming pera ang naruroon? Pambihirang tanong ni Yehan. Inilahad ni Yin Yaifei ang 5 daliri at sinabi, isang kabuoang 50 bilyon. 5 bilyon. Nakarinig ng mga numerong ito, nagulat si Yehan. Ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay hindi magkakahalaga ng ganito karaming pera kung ibinebenta niya ito. Sino ba ang may ganitong kalaking yaman? Kabanata 373. Matapos itong pag-isipan ng mabuti, lumiwanag ang mga mata ni Yehan. Marahil, alam na niya kung sino ang gumawa nito. Sa mga taong kilala niya, ang tanging taong may ganito kalaking halaga ng pera ay si Old John. Sinabi ni Yehan kay Yin Yaifei, Yaifei, itabi muna ang pera, kung kailangan ng Tianlong Group, huwag kang mag-atubiling gamitin ito. Sa pamamagitan nga pala, bigyan mo ng kalahati si Yuner, at ngayon ang kanyang mga kumpanya ng alahas ay sumisikat sa timog, at panahon na para sa kapital. Sige. Tumanggo si Yin Yaifei, ngunit hindi niya pa rin naiintindihan ang pinagmula ng ganitong kalaking halaga ng pera. Ngunit wala nang sinabi si Yehan, at wala na siyang ibang tinanong. Matapos ang lahat, tiningnan ni Yin Yaifei si Yehan at sinabi, gabi na ngayon, bakit hindi mo ako yayain sa hapunan? Nandito rin ang aking ate, sabay na tayong pumunta. Nakarinig nito, tiningnan ni Yehan ang kanyang relo, at matapos makipag-usap kay Yin Yaifei, lampas na sa alas 6 na, at ang kanyang ate na si Yeching at ang iba pa ay marahil ay naghihintay sa kanya na umuwi para sa hapunan. Hindi. Sa susunod, ililibre kita sa susunod na pagkakataon kung may oras ako. Sabi ni Yehan. Nakarinig nito, halata ang pagkadismaya sa mukha ni Yin Yaifei. Kapag may oras si Yehan, hindi niya alam na kailangan niyang maghintay hanggang sa taon ng unggoy. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabi, well, naaalala ko ang sinabi mo, at dapat mo akong yayain kapag may oras ka. Magsusumikap ako para sa iyo, isang mayamang tao sa lugar na ito, at kailangan mo akong gantimpalaan, isang mahirap na tao, kahit ano pa man. Tama, kung hindi, mag-ingat ka na isang araw ay kukunin kita at aalis. Hindi ka kayang mawala ng Tianlong Group. Ngumiti si Yehan, ililibre kita kapag natapos na ang trabaho sa kamay. Iyon lang ang para sa ngayon. Uuwi na muna ako. Pagkatapos umalis sa Tianlong Group, huminto si Yehan ng taxi at nagmadaling pumunta sa bahay, nangako kay Yeching at sa iba pa na sasamahan sila sa hapunan ngayong gabi, ang bagay na ito ay hindi dapat palampasin. Ngunit sa pag-uwi, tinawagan pa rin ni Yehan si Old John. Binigyan siya ni Old John ng ganito kalaking regalo kaya kailangan niyang magpasalamat ng husto kahit ano paman. Haha, gusto mo pa rin ba ang Red Along ibinigay ko sa iyo? Sa kabilang dulo ng telepono, tumawa si Old John at sinabi pagkatapos sagutin ang telepono. Siyempre, nahulaan niya kung bakit tumawag si Yehan, at ngumiti si Yehan. Old John, maraming salamat, ngunit napakabigat ng iyong regalo. Wala pa akong oras na magpasalamat sa pagpapakiusap sa iyo na tulungan akong ihinto ang labanang iyon sa stock market. Hindi na kailangan pang maging magalang sa atin, bukod pa rito, kumita ako ng malaki sa pagtulong sa iyo sa pagkakataong ito. Ang 12-dosenang kumpanya sa Timog China ay napakayaman. Binili ko ang kanilang mga share sa stock market. Kung mayroon kang mga talento, maaari mong kunin ang mga kumpanyang ito bilang iyong sarili, ngunit sa kasamaang palad, kulang ka sa mga tao, kaya maibebenta ko lang ang mga share na ito. Sa kabilang dulo ng telepono, sinabi ni Old John na ang labanan sa stock market ay kinasasangkutan ng Timog mayroong higit sa 100 mga listed company, at ang mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa lahat ng larangan. Orihinal na, nilock ni Old John ang mga share ng mga kumpanyang ito, at kailangan niya lang gumawa ng acquisitions, ngunit wala talagang talento si Yehan.
Matapos makipag-usap sa telepono kay Old John, ang taxi ay huminto na sa gate ng Haisha Villa. Binayaran ni Yehan ang pamasahe at naglakad patungo sa bahay. Mula sa malayo, nakita niya ang kanyang sariling taxi. Ang loob ng villa ay maliwanag na naiilawan, at isang mainit na pakiramdam ng tahanan ang damaloy sa kanyang puso. Gaano man ito kapanganib sa labas, ang lugar na ito ay palaging magiging kanyang pinakaligtas na kanlungan. Hindi siya kailangang mag-alala tungkol sa anumang pagsasabuatan o madugong pagpatay. Pagkatapos pumasok ni Yehan sa villa, naghihintay na sa kanya sina Yeching at ang iba pa, at ang mga pagkain sa isang malaking mesa ay narihit na. Pag-aari ka ng tiyuhin, at isang malaking grupo ng mga tao ang kailangang maghintay sa iyo na bumalik para kumain. Nang makita si Yehan na pumasok, ang matandang lalaking walang ayos na nakaupo na sa hapagkainan ay mukhang hindi masaya. Naghintay na siya kay Yehan. Gutom na siya ng mahigit isang oras. Kahit na hindi siya magugutom kung hindi kakain ng 10 araw at kalahating buwan sa kanyang kaharian, ngunit hindi siya makagalaw sa harap ng pagkain. Sino man ang makati ang puso. Umupo si Yehan sa tabi ng matandang lalaking walang ayos, at sinabi ng may ngiti, "Matandang lalaki, hindi pa kita na pag-uusapan, maliit na tigre, saan mo ito kinuha?" Pagkatapos sabihin ito, isang puting figure ang agad na tumalon sa hita ni Yehan, at yumuko pa ang kanyang ibabang tiyan. Nang makita ito, kinerba ng matandang lalaking walang ayos ang kanyang mga labi at sinabi, "Saan mo nakuha ang maliit na bagay na ito?" Hindi madali. Bago pa makapagsalita si Yehan, sinabi ni Zhao Yuyo, "Sige, lolo daw, bumalik na si Kuya Ye, mag-usap tayo habang kumakain, kung hindi magiging malamig ang pagkain kapag nahain na, gusto mo pa bang kumain?" Nakarinig nito, ngumisi ang matandang lalaking walang ayos at sinabi, "Ito pa rin ang miyembro ng board na si Yoyo, alam kong gutom na ang lolo mo, kumain na tayo." Pagkatapos, nagsimulang gumalaw ang isang malaking mesa ng mga tao. Sa hapagkainan, nagtanong si Yehan habang kumakain, "Matandang lalaki, ilang araw mo nang dala ang maliit na bagay na ito, masasabi mo ba kung anong uri ng bihirang bagay ito?" Uminom ng alak ang matandang lalaking walang ayos, naglagay ng isang piraso ng nilagang baboy sa kanyang bibig, at malabo na sinabi, "Anuman, ang maliit na bagay na ito ay hindi simple, marahil, isang araw sa hinaharap, makikita mo ang tunay nitong mukha, bata, maswerte ka na nakuha mo ito, alagaan mo ito ng mabuti, hindi ka kailanman magsisisi, marahil." "Marahil ano?" Nang tanungin ng matandang lalaking walang ayos na nag-aalangan magsalita, mausisa na nagtanong si Yehan. "Wala, matandang lalaki, busog na ako, dahan-dahan kayong kumain." Matapos magsalita, umiling ang matandang lalaki at lumabas, umiinom ng alak habang naglalakad. Hindi na nagulat si Han, ngunit mula sa bibig ng matandang lalaking walang ayos, alam din ni Yehan na ang pinagmula ng maliit na tigre ay tiyak na hindi simple. Kahit ang matandang lalaking walang ayos ay nagtatago ng isang bagay at hindi ng ahas na ihayag ang lahat. Maaaring ang 4 na dakilang sagradong hayop ay malapit ng lumitaw sa panahong ito. Sa tuktok ng gusali, tumingin ang matandang lalaking walang ayos sa gabing langit. Ang kanyang mga daliri ay patuloy na nagkakalkula, na nagdulot sa kanya ng pagkunot ng noo at pag-aalala minsan. Ang mga Diyos ay lagi nang naging bahagi ng mga alamat, at ang maayos na mga nakasulat na kasaysayan ay maaaring sabihing bihira ngayon. Ang mga tao ay lagi nang itinuturing ang 4 na sagradong hayop na ito bilang mga ilusyon na naimbento ng mga sinauna. Tulad ng alam ng lahat, ang 4 na dakilang sagradong hayop ay lagi nang umiiral mula sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, ngunit bihira lamang lumitaw ang 4 na dakilang sagradong hayop sa mundo, at hindi naniniwala ang mga tao sa katotohanan ng kanilang pag-iral. Kinabukasan, dinala ni Yehan ang maliit na tigre sa Zhejiang. Sa tulong ng maliit na bagay na ito, ang pagsira kay Jiang Yutang ay hindi magiging problema. Ang bagay sa silangang China ay hindi na maaaring antalahin at dapat nalutisin sa lalong madaling panahon. "Xiao Han, dinala mo ang maliit na lalaking ito dito, tapos na ang lahat, hindi na tayo kailangan mag-alala tungkol sa pakikipag-usap kay Jiang Yutang." Pinapanood si Yehan na dumating sa Zhejiang na may hawak na maliit na tigre, parehong ngumiti sina Sun Bumiye at Zhou Lai, na nakakita sa lakas ng maliit na tigre. Tumingin din ang 4 na dakilang mga general ng dragon sa maliit na tigre nang may takot. Matapos maging kasama ang maliit na bagay na ito ng higit sa kalahati ng isang taon, alam nila kung gaano kalakas ang maliit na bagay na ito. Ang mga halimaw sa kagubatan ay hindi nang ahas na labanan sa harap nito, at hinayaan nitong asar at laruin. Kabanata 374. Ngumiti si Yehan at nagtanong, "Matandang Son, may galaw ba galing kay Jiang Yutang?"
Umiling si Sun Bumi at sinabi, simula nang dalhin pabalik ng Tianlong ang apat sa kanila na may mga sugat, naging kalmado si Jiang Yutang. Kahit alam niyang nasa Zhejiang kami, hindi niya kami inatake. Malamang na naisip niya kami. Magkusa na humanap ng pintuan. Nakarinig nito, sinabi ni Ye Hanhan ng may ngiti, dahil ganoon ang kaso, hindi natin siya dapat pabayaan. Gusto niya tayong magkusa na pumunta sa pintuan, kaya pupunta tayo at aayusin ang score sa kanya ng personal. Matandang Sun, tawagin ang Chanlong Wei para umatake ngayong gabi sa Hall of Bloody Hands. Nakarinig nito, ang mga mukha ng mga tao sa silid ay napuno ng mga ekspresyon ng pagpatay. Ngayong gabi ang oras para makipagkompetensya sila sa Bloody Hand Hall. Marahil, pagkatapos ng gabing ito, wala ng Bloody Hand Hall sa silangang China. Ang dating overlord ng underground world sa silangang China ay tiyak na magiging isang bagay na nakaraan na. Habang papalapit ang gabi, napakatahimik sa labas ng villa ng Xushutang. Ito ay isang bundok sa labas ng lungsod. Maliban sa Xushutang, walang ibang pupunta rito. Sa villa, maliwanag ang mga ilaw, tulad ng sa araw. Maliban sa pagpapatrolya araw at gabi bukod sa mga masters ng Xushutang, sina Jiang Yutang at ang kanyang anak na lalaki, ang puting mukha na military division at Jiu Kongji na lamang ang natitira. Sa loob ng pangunahing bulwagan, sina Jiang Yutang at Jiu Kongji ay nakaupo na magkaharap, at sa likod ni Jiang Yutang ay nakatayo ang puting mukha na military division at si Jiang Xiaofeng. Jiang Yutang, gaano katagal pa tayo maghihintay ng ganito? Wala akong oras para manatili dito kasama mo, kaya mas mabuti pang bumaba na lang ako ng bundok at patayin siya para sa iyo, para mas maaga akong makabalik sa Ghost Market. Sa kabilang panig ni Jiang Yutang, hindi matiyagang sinabi ni Jiu Kongji. Ngumiti si Jiang Yutang at sinabi, Ginoo Jiu, bakit ka ganoon kadali? Kung kaya mong harapin siya mag-isa, natural na hahayaan kitang patayin siya, ngunit nakita mo rin ang 4 na taong iyon kahapon. Master sa Rendus Realm, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi pangkaraniwan, ngunit ang gusto kong sabihin sa Ginoo Jiu ay may higit sa 10 masters na tulad nito sa paligid ng batang iyon. Kung magtutulungan sila, Ginoo Jiu ay bibilanggan ka kung kaya mong patayin ang batang iyon, kailangan mong magbayad ng ilang presyo sa iyong sarili. Nakarinig nito, isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Jiu Kongji. Maaaring gusto niyang patuloy na gumugol ng oras dito. Nagpatuloy si Jiang Yutang, matandang Ginoo Jiu, hindi tayo pwedeng magmadali kung gusto nating patayin ang batang iyon, at kung gusto nating patayin siya, dapat tayong magtulungan para maging tiyak. Ito rin ay para sa iyong at sa aking kaligtasan. Maghihintay ba ako sa iyo sa lahat ng oras? Halatang hindi nasiyahan ang mukha ni Jiu Kongji. Malapit na, sa tingin ko ay malapit ng kumilos ang batang iyon. Mahinang ngumiti si Jiang Yutang na may intensyon na pumatay sa kanyang malamig na mga mata, ngunit pagkatapos sabihin ito, sabay silang tumingin ni Jiu Kongji sa labas ng villa. Narito na tayo. Umirap si Jiu Kongji, at gamit ang kanyang lakas, natural na naramdaman niya na mayroong isang madugong aura na nakapaloob dito sa labas ng villa. May irap din sa mukha si Jiang Yutang. Sa susunod na sandali, ang matigas na bakal na gate na pumapasok sa villa ay winasak ng isang nakakatakot na puwersa, at nahulog ito sa parisukat sa villa. Kahit ang dalawang masters ng Bloody Hand Hall na nagbabantay sa gate ay natangay at nahulog sa lupa. Pagkatapos ng lupa, wala nang tunog. Ang galaw na ito ay nagbigla sa mga master sa Hall of Blood Hands ng isang sandali. Sa hindi pa 10 segundo, daang-daang tao ang nagtipon sa parisukat. Lahat sila ay may hawak na matutulis na sandata at tumingin kay Yehan at sa iba pa ng may malamig na mga mata. Ang huling sandatahang puwersa ng handhall. Sa panahong ito, sina Jiang Yutang at Jiu Kongji ay lumabas din mula sa pangunahing bulwagan sa villa, nagtagpo ang kanilang mga mata, sila ay lubhang naiinggit, ang malamig na intensyon na pumatay ay magkakaugnay sa gabing langit, na ginagawa ang buong mundo na napuno ng isang aura ng pagpatay. Ha 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 ha! Yehan? Nang ahas kang pumunta para mamatay ng mag-isa, pagkatapos, ngayong gabi ay lubos kitang sisirain at mapapawi ka sa mundong ito. Sumulong si Jiang Yutang na may kaunting mapula sa kanyang mapagmataas na mga mata, ang nakakatakot na liwanag ay kumislap, at pagkatapos ay ang kanyang mga kamay ay kinuyam sa mga kamao, handa na maglunsad ng isang nakakatakot na pag-atake anumang oras at saan man. Niyakap ni Yehan ang maliit na tigre, kalmadong tumingin kay Jiang Yutang at sinabi, Jiang Yutang, hindi tiyak kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay ngayong gabi, huwag masyadong masaya, baka ang huling resulta ay mapahiya ka ng husto. Mapahiya? Yehan, sa tingin ko ikaw ang dapat mapahiya ngayong gabi.
Tumingin si Jiang Xiaofeng kay Yehan ng may mabangis na mukha at sinabi, kapag namatay ka, tiyak na pupunuan ko ang iyong mga litid at iinuman ang iyong dugo. Bukod dito, gusto ko ring pumunta sa Shanghai City upang batiin ang lahat ng mga babae na may kaugnayan sa iyo, at hayaan silang maging aking mga alipin sa sex, at maaari lamang silang pagalawin ko habang buhay. Ang mga mata ni Yehan ay kumislap ng may nakakatakot na intensyon na pumatay, tumingin siya kay Jiang Xiaofeng at sinabi, pinayagan kang mabuhay ng ganito katagal, panahon na upang ipadala ka sa impyerno upang magulat ngayong gabi, wala sa inyong ama at anak ang makakaligtas ngayong gabi. Jiang Yutang, siya ba ang binata na iyong binanggit? Sa sandaling ito, ang mga mata ni Jiyo Kongji ay nakatuon kay Yehan, at tumango si Jiang Yutang sa kanyang tabi. Pagkatapos, umirap si Jiyo Kongji at sinabi, dahil pumunta siya para mamatay ng mag-isa, nangyari na lutisin siya ng mas maaga, gawin natin ito. Ang mga mata ni Jiang Yutang ay walang damdamin, at pagkatapos ay sumigaw siya, patayin. Isang salita ang bumagsak, at nagsimula ang madugong labanan. Nang sumugod sina Jiang Yutang at Naju Kongji, biglang itinapon ni Yehan ang maliit na tigre sa hangin. Agad na, isang nakakatakot na angal ng hayop na nagbigla sa buong gabing langit ay parang ipinadala tulad ng kulog, at mayroong isang lubhang nakakatakot na pagpipilit sa umiiyak na tunog. Bukod dito, ang lakas ng soundwave na iyon ay napaka-nakakatakot din. Pagkatapos marinig ang tunog na ito, ang ilang mga masters ng Blood Hands Hall ay sabay-sabay na samuka ng dugo na mukhang mapatla. Sa kalagitnaan ng hangin, sa panahong ito, ang maliit na tigre ay naging isang makapangyarihang hari ng lahat ng mga hayop, tulad ng isang lumilipad na tigre, ang dalawang pares ng puting pakpak ay kumikiske sa walang hanggan, na ginagawa ang langit at ang lupa na marahas na marahas. Nang makita ang tanawing ito, ang mga masters ng Bloodhound Hall ay nagulat. Anong uri ng halimaw ito? Sa sandaling ito, kahit sina Jiang Yutang at Jiyo Kongji ay nagulat. Itinigil nila ang kanilang mga galaw at tumingin sa kakaibang species na mukhang tigre ngunit hindi tigre sa itaas ng gabing langit. Mula sa kanyang katawan, hindi mahalaga kung si Jiang Yutang o Jiyo Kongji, lahat sila ay nakadama ng isang lubhang mapanganib na signal. Ano kaya ang kakaibang nilalang na ito, Jiang Yutang? Aayusin ko ang hayop na ito, at iiwan ko ito sa iyo. Ang pagbabago ng maliit na tigre ay nagdulot ng malaking interes kay Jiyo Kongji. Ito ay isang siyam na klohok. Kung masubitan ka ng bagay na ito, kailangan mong balatan ang iyong balat kung hindi ka mamamatay. Nang makita na hinawakan ni Jiyo Kongji ang hayop, ang ekspresyon ni Jiang Yutang ay napakasam. Kung kaya niyang harapin ang grupo ng mga master sa paligid ni Yehan ng mag-isa, kailangan bang hilingin kay Jiyo Kongji na lumabas para tumulong? Ngunit ngayon na ang mga bagay ay natapos na, ang dayuhang species na mukhang tigre ngunit hindi tigre ay napakamakapangyarihan, at may isang taong kailangang labanan ito, kaya si Jiang Yutang ay maaari lamang harapin si Yehan at ang iba ng mag-isa sa sandaling ito. Master Jiang, ngayong gabi, parang nagkamali ka na naman. Malamig na ngumiti si Yehanhan, at agad, nang iwagayway ang kanyang kamay, sina Xia Ben, Sun Bumi, Zhou Lai, Tianlong General at ilang Qianlong Wei ay sumabog kay Jiang Yutang matapos siyang patayin, isang kabuoang 12 masters ang sumama sa kanya ng sabay-sabay. Hindi inatake ni Ajun si Jiang Yutang. Noong panahong iyon, winalis ni Jiang Yutang ang kanyang buong pamilya. Ngayon, gusto niyang patayin ang mga ugat ni Jiang Yutang upang maghaiganti sa kanyang puot. Ayaw. Nang makita si Ajun na papalapit sa kanya, si Jiang Xiaofeng ay natakot na namutla, at dali-dali niyang itinapon ang puting mukha ng military division na nakatayo sa tabi niya patungo kay Ajun, umaasa na pigilan si Ajun, ngunit ang kalupitan ni Ajun paano siya mapipigilan ni Jiang Xiaofeng. Ang Baimian Military Master ay agad na natangay ng kanyang suntok, ang nakakatakot na puwersa na iyon ay bumagsak sa katawan ni Baimian Military Master, gamit ang isang suntok, pinatay siya sa kanluran. Kabanata 375. Ang puntong ito, natatakot ako na hindi kailanman napapanaginipan ng puting mukha na Military Master na magtatapos siya sa ganitong paraan ng kamatayan. Hindi itinuring ni Jiang Xiaofeng na isang tao ang Military Master. Sa katunayan, ito ay pareho. Ito ay isang piyesa ng chess na maaaring gamitin. Kung hindi niya ito gagamitin, panahon na para mamatay siya. Nang makita na si Ajun ay napakasama at pinatay ang puting mukha na military division gamit ang isang galaw, si Jiang Xiaofeng ay natakot na tumalon ang kanyang kaluluwa sa kanyang pag-iisip, at dali-dali siyang tumakas sa bulwagan. Nahaharap kay Ajun, isang malupit at walang awa na lalaki, wala siyang pagnanais na makipaglaban. Gayunpaman, paano hahayaan ni Ajun na makatakas ang anak ng kanyang kaaway?
Inilatag niya ang kanyang mga galaw, nag-sweep sa gabing langit, at binasag ang kanyang kamao mula sa langit na napaka-domineering tulad ng isang bundok. Ang suntok na ito ay direktang bumagsak sa likod ni Jiang Xiaofeng. Ang malakas na puwersa ay agad na tinamaan si Jiang Xiaofeng sa lupa tulad ng isang patay na aso. Hindi, palayain mo ako. Nang makita si Eju na lumalapit ng may intensyon na pumatay, muli na naramdaman ni Jiang Xiaofeng ang takot sa kamatayan. Nahaharap sa pakiusap ni Jiang Xiaofeng para sa awa, walang damdamin na sinabi ni Eju, noong panahong iyon, ang pamilya ko rin na si Jiang Yutang ay nanalangin kay Jiang Yutang ng ganito, ngunit hindi niya piniling bigyan sila ng paraan upang mabuhay, kaya hindi ko bibigyan ng paraan upang mabuhay ngayon, mamatay ka na lang. Pagkatapos ng lahat, ang kamao ni Ajun ay malakas na bumagsak, ang suntok na iyon ay nagdulot ng pagbagsak ng dibdib ni Jiang Xiaofeng, at nang may isang pares ng mga mata ng toro na nakatitig, bumalik siya sa yakap ng kamatayan. Pinatay sina Jiang Xiaofeng at Baimian Army Division, sumali rin si Ajun sa labanan laban kay Jiang Yutang. Sa ngayon, isang kabuoang 13 masters ang nakikipaglaban kay Jiang Yutang ng sabay-sabay. Bukod dito, ang dalawang masters ng susyutang na pinatay din ng Chanlongwei ay natalo. Sa parisukat, si Yehan lamang ang hindi kumilos. Matapos tumayo si Yehan sa parisukat at manood ng labanan sa pagitan ng maliit na tigre at Jiyo Kungji ng isang sandali, nag-on din ang kanyang loob. Natatakot talaga siya na ang maliit na bagay na ito ay hindi makakatalo sa matandang lalaki, ngunit batay sa kasalukuyang sitwasyon ng labanan, ang maliit na tigre at Jiyo Kungji ang labanan sa pagitan ni Jiyo Kungji ay isang kalahating labanan, ngunit tumingin sa mahinang hitsura ng maliit na tigre, nagduda si Yehan na ang maliit na bagay na ito ay hindi pa nagbibigay ng kanyang makakaya. Walang karagdagang pag-aalala, hinugot ni Yehan ang longkwan, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Jiang Yutang nang walang damdamin, at sa susunod na sandali, isang nakakagulat na kabayo ang nag-sweep sa gabing langit, at ang pagsabog ng pilak na liwanag ay tila nagliliwanag sa gabi sa sandaling ito. Gamit ang isang espada, nilapitan niya ang katawan ni Jiang Yutang. Sa pinagsamang atake ng 13 masters, mukhang napahiya si Jiang Yutang. Nasugatan siya sa Jiangsu at Zhejiang at hindi pa ganap na gumaling. Paano niya harapin sina Xiaben at Chanlongwei nang magkaharap sa sandaling ito? Ang dugo ay umuugoy, ang ilog ay napakalaki, at maaari lamang nilang bulag na magbantay laban dito, at hindi makapagdulot ng anumang pinsala kay Xiaben at sa iba. Sa panahong ito, muli na nagsisisi si Jiang Yutang. Hindi, maayos ang paghahanda ni Jiang Yutang, ngunit ang kanyang kamalian ay hindi niya dapat masyadong maaga na ipinahayag ang trump card ni Jiyo Kungji. Ang paglantad kay Jiyo Kungji ay nagdulot ng pag-iingat kay Yehan na agad na bumalik sa Shanghai City upang magligtas ng mga sundalo, ayaw niyang mahulog sa huling hakbang na ito. Sa makatuwid, ito rin ang humantong sa kasalukuyang hakbang ni Jiang Yutang, isang maling hakbang, at ang panghuling presyo na kailangan niyang pasan ay lubhang nakakatakot, at si Jiang Yutang ay nagbabayad ngayon ng presyo para sa kanyang mga kamalian. Dumating ang espada ni Yehan, at nakadama si Jiang Yutang ng babala sa kanyang puso. Dali-dali siyang lumakad ng paalang, mapanganib na iniwasan ang espada ni Yehan, ngunit pagkatapos umilag sa espada ni Yehan, marami ang nasaktan si Jiang Yutang. Ang suntok ay mas malaki pa, at sa ilang direksyon sa paligid niya, sina Xiaben, Sanbumi, Zhou Lai, ang apat na mga general ng langit na dragon, at ang mga bantay ng langit na dragon ay sunod-sunod na sumalakay sa kanya, sunod-sunod na binobomba ang kanyang katawan. Off! Naranasan ng ganitong kabigat na suntok, si Jiang Yutang, kahit na lakas ni Jiang Yutang, ay hindi makatiis, at samuka ng dalawang subaw ng dugo ng sunod-sunod. Yehan! Ang kamanghamanghang puot ay kumalat mula sa katawan ni Jiang Yutang, tulad ng isang nakakatakot na alon, naglalakbay sa ilalim ng mundo sa ilang dekada, bakit siya paulit-ulit na natalo ng batang lalaking ito? Hindi binigyan ni Yehan si Jiang Yutang ng anumang dagdag na oras upang isipin ang katanungang ito. Ang udang ladder cloud ay muli siyang ginawang phantom sa ilalim ng gabing langit. Parang maraming Yehan ang sabay-sabay na sumalakay sa kanyang katawan. Siyempre, nang kumilos si Yehan, kumilos din sina Xiaben at ang iba. Natural, hindi kaya ni Yehan na talunin si Jiang Yutang gamit ang kanyang sariling lakas, kaya kailangan nilang magtulungan. Paligid, ang nakakatakot na mga atake ay sunod-sunod na bumagsak patungo sa katawan ni Jiang Yutang, at ang paligid na walang hanggan ay nakadama ng isang kakila-kilabot na pakiramdam ng panginginig, na parang ang buong mundo ay nanginginig sa kanilang mga atake. Nahaharap sa ganitong uri ng patuloy na mga suntok tulad ng isang bagyo. Sumigaw ng malakas si Jiang Yutang, ang kanyang mga kamao ay nag-sweep sa lahat ng direksyon,
sa buong mundo, lubhang domineering, ngunit ang dalawang kamao ay mahirap talunin ang apat na kamay, kahit na matapang at hindi matatalo si Jiang Yutang, hindi niya rin mapigilan ang pinagsamang atake ng higit sa isang dosenang masters, at agad na ipinahayag ang maraming mapanganib na mga depekto. Sa kanila, sina Shaben at Yehan ang pinakamakapangyarihan, nagtuturo sa oportunidad, sinaksak ni Yehan si Jiang Yutang gamit ang isang espada, at sa kabilang panig, si Shaben na may hawak na Yanyu knife ay nagputol din, ang teknik ng kutsilyo tulad ng pagputol kay Huashan ay punong-puno ng mabigat at domineering momentum. Ang dalawa ay nasa kaliwa at kanan, na ginagawa ni Jiang Yutang na gumamit ng dalawang kamay ng sabay, at gamit ang kanyang mga kamao na parang bakal, pinigilan niya ang mga atake ni Yehan at Shaben. Gayunpaman, sa sandaling ito, sina Sun Bumi, Chanlong Wei at ang iba pa lahat ay sabay-sabay na bumaril, higit sa isang dosenang tao, higit sa 20 kamao ang lahat ay bumagsak sa katawan ni Jiang Yutang. Bang 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 bang! Isang serye ng nakakatakot na mga suntok ang dumating mula sa katawan ni Jiang Yutang. Matapos makaranas ng ganitong mga suntok, ang katawan ni Jiang Yutang ay parang napunit, ang kanyang mga damit ay lahat ay napunit, ang dugo ay sumusuka mula sa kanyang bibig, at nahulog siya sa kanyang likod. Ang kanyang katawan ay nadent ng higit sa 20 kamao, ang kanyang mga panloob na organo ay nasira, at ang kanyang dantian ay napunit. Hanggang ngayon, si Jiang Yutang, isang bayani ng isang henerasyon, ay patay na. Patay na si Jiang Yutang. Tinitingnan si Jiang Yutang na nakahiga sa kanyang likod, huminga ng maluwag ang lahat ng sa wakas ay mamatay ang bayani. Napakamalakas ni Jiang Yutang. Kahit ang nasugatan na si Jiang Yutang ay makakapidyo sa 10 minutong oras ng atake ng higit sa isang dosenang kanila. Si Jiang Yutang sa kanyang panahon, at marahil ay kailangan nilang gumugol ng malaking pagod upang patayin siya. Isang henerasyon ng mga bayani ang namatay sa labanan. Mula noon, ang ilalim ng mundo sa silangang China ay opisyal ng pag-aari ni Yehan. Pagkatapos ng gabing ito, sa silangang China, wala ng Jiang Yutang, wala ng Zhu Shutang, isang pangalan lamang, Yehan. Namatay si Jiang Yutang sa labanan, ngunit hindi siya naawa sa kanya si Yehan. Kung hindi niya pinatay si Jiang Yutang, patayin niya si Yehan sa huli, at patayin pa nga ang mga tao sa paligid niya. Napakasama ng ilalim ng mundo. Kabanata 376. Gayunpaman, kahit patay na si Jiang Yutang, ang labanan ngayong gabi ay hindi pa tapos. Sabay-sabay, ang mga mata ng lahat ay napunta kay Jiyo Kongji na nakikipaglaban sa maliit na tigre. Isang lalaki at isang hayop. Ang kanilang pag-atake ay napaka-nakakatakot, mas mabangis at mas matindi kaysa sa pag-atake ni Jiang Yutang. Nakita ko ang matutulis na kuko ng maliit na tigre na palm unit sa kawalan, at head-on collision sa siyam na kuko na hook sa kamay ni Jiyo Kongji, na tumunog tulad ng pagbangga ng ginto at bakal, na tumunog sa buong gabing langit, na umuulit sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, nang makita na natapos na ang pakikipaglaban ni Yehan at ng iba pa, ang maliit na tigre ay biglang naging matapang sa sandaling ito. Pagkatapos ng isang angle, ang kanyang aura ay biglang nagbago, naging mas mabangis at nakakatakot kaysa dati. Ang nakakatakot na mga kuko ng barilin ito, may isang tunog ng pagpunit sa hangin. Ang kanyang mga kuko ay napunit na ang hangin, na lubhang nakakatakot. Naramdaman ang pagbabago sa maliit na tigre, nagbago ang ekspresyon ni Jiyo Kongji, at dali-dali niyang ini-swing ang siyam na kuko na hook sa kanyang kamay, ginagawa itong isang pilak na liwanag upang atakihin at patayin siya. Boom! Pagkatapos ng pagbangga ng matutulis na mga kuko, ang siyam na kuko na hook sa kamay ni Jiyo Kongji ay biglang bumalik sa kanyang sariling posisyon. Ang malakas na puwersa ay nagdulot sa kanya ng pag-urong ng paulit-ulit, isang pamumula ang lumitaw sa matandang mukha, at ang kanyang paghinga ay naging masikip. Bigyan ng matandang lalaking ito ng kaunting twist. Nang makita ito, umirap si Yehan, at siya ang unang bumaril kay Jiyo Kongji, at sinundan din sina Shaben at ang iba pa. Sa susunod na sandali, dagdag pa si Xiao kasama ang tigre, ang napakalaking atake ay agad na binalot ang paligid ni Jiyo Kongji. Naramdaman ng nakakatakot na aura sa paligid niya, ang ekspresyon ni Jiyo Kongji ay lubhang nagbago. Pagkatapos ng isang mapilit na pagharap sa maliit na tigre, ang kanyang katawan ay biglang umiwas, at direktang winasak ang mga masters ng Chanlong Wei na dumating upang harangan ang daan, ngunit sa kabila nito, nag-iwan din si Jiyo Kongji ng ilang mga galo sa kanyang katawan, at sa wakas ay nawala ng walang bakas sa ilalim ng gabing langit. Ang matandang lalaki ay mabilis tumakbo. Nang makitang tumakas si Jiyo Kongji, may isang tingin ng intensyon na pumatay sa mukha ni Jolai. Natangay siya ni Jiyo Kongji kanina, at ngayon ang dugo sa kanyang katawan ay patuloy pang umuugoy, at hindi pa kalmado.
Sinabi ni Sun Bumi, kung tama ang aking hula, ang taong ito ay dapat isa sa 4 na alamat ng mga taong nasa mundo ng pagnakawan ng mga libingan. Gamit ang siyam na kokonahok bilang isang sandata, malamang siya ay ang grave plane ng ancestor Jiyo Kungji. Gravedigger matandang lalaki. Sinabi ni Yehan ng may ngiti, ang matandang lalaking ito ay may patay na mukha, ngunit mas mainam kung hindi niya ako gigipitin sa hinaharap, kung hindi, hayaan niyang humiga siya sa kabaong ng mag-isa. Ang pagsira kay Jiang Yutang ay nagsisire sa lahat ng kapangyarihan ng susyutang ng isang bagsak. Magdamag, ang mga tao sa buong rehiyon ng Silangang China ay alam na ang ilalim ng mundo sa Silangang China ay nagpalit ng kamay. Isang batang tumataas na bituin. Kinabukasan, dinala ni na Hiao Zhang at ng iba pa ang kanilang mga tauhan sa Zhejiang upang tanggapin ang lahat ng mga ari-arian na orihinal na pag-aari ng Bloody Hand Hall. Ang lahat ay maayos nang walang anumang sagabal, at matatag nilang kinontrol ang lugar. Ang 6 na probinsya at isang lungsod sa Silangang China ay nasa ilalim ng kontrol ni Yehan ngayon. Siyempre, ang Taipei ay talagang pag-aari ng rehiyon ng Silangang China, ngunit ang Taipei ay may isang espesyal na geographical na lokasyon at isang rehiyon ng administratibo. Ang mga puwersa sa ilalim ng lupa sa mainland ay hindi pa nakaabot doon. Bastardo, Yehan, dapat kitang patayin, dapat kong ipaluhod ka sa harap ko tulad ng isang aso at tanggapin ang aking pagsubok. Timog China, ang punong himpilan ng Chansen Society, ang Black Widow ay alam sa unang pagkakataon na opisyal ng kinuha ni Yehan ang Silangang China ngayong gabi, at kahit ang bayani na si Jiang Yutang ay namatay sa kanyang mga kamay, kaya napakagalit niya, bakit niya kinamumuhian si Yehan sa bawat pagkakataon. Nakakamit niya ang mabuting mga resulta sa bawat pagkakataon, at kinamumuhian niya si Yehan dahil sa pagpupugot sa kanyang 3 masters ng Chansen Society ng sunod-sunod, na nagdulot sa Chansen Society na mahulog sa parehong sitwasyon tulad ng dati sa susyutang. Sa pagkamatay ni Jiang Yutang at pagkawala ng Bloody Hand Hall, wala nang makakapagbanta kay Yehan sa Silangang China. Pagkatapos, hindi ba mas mahirap para sa Chansen Society na manirahan sa Silangang China sa hinaharap? Ginang, malapit nang umalis ang Chansen sa mga kaugalian, dapat tayong kumalma ngayon, at uusapan natin ang lahat pagkatapos maalis ni Chansen sa mga kaugalian. Sa ilalim ng Black Widow, naroon ang isang matandang lalaki na may mapulang mukha, mahaba ang buhok na nakatali, at isang tingin ng awa sa kanyang mga mata. Ito lang ang matandang Daos na mukhang may maaway na puso ay isang master ng pagpatay ng hindi kumukurap ang mga mata. Sa mga masters ng Chansen Association, maliban sa South China Chansen Wu Chansen, ang pinakamakapangyarihang tao ay ang matandang lalaking ito, ang maaway na kilay King Kong. Sai Mei, gaano katagal bago umalis ang Chansen sa mga kaugalian? Huminga ng malalim ang Black Widow, sinisikap na kumalma ang kanyang galit na mood. Nakarinig nito, sinabi ni King Kong na may mabuting mga kilay, bumalik sa ginang, sa pinakahuli, 1 buwan, sa pinakamaaga, kalahating buwan, aalis ang Chansen sa mga kaugalian, at sa panahong ito, ang lakas ni Chansen ay mapapabuti sa isang mas mataas na antas, pagkatapos ay hahanapin natin ito hindi pa huli ang pag-aayos ng score kay Yehan. Sige, naghihintay lang ako ng ilang araw. Kapag dumating ang panahon, dapat kong putulin ang buhay ni Yehan gamit ang aking sariling mga kamay para maibsan ang aking puot. Mahigpit na pinagsama-sama ng Black Widow ang kanyang 10 daliri, at ang paraan ng kanyang pagpapahayag ng kanyang galit ay nakakapangilabot. Kamakailan lamang, pinutol niya ang buhay ng 10 o 20 lalaki at naging eunuch sa modernong lungsod. Hindi ko inaasahan na mabilis na magpalit ng kamay ang Huadong, ang mga galaw ng batang iyon ay talagang mabilis. Timog Kanluran, bahay ni Chen Taigong, sa sandaling ito, sinabi ni Chen Taigong nang may ngiti sa kanyang mukha. Ang batang lalaki mula sa pamilya Nolan sa Hilaga ay napakasama ng puot sa kanya, sa tingin ko ang kanyang susunod na hakbang ay ang pag-abot ng kanyang kamay sa buong timog, sa paraang ito lamang siya magkakaroon ng kakayahang makipagkompetensya sa batang lalaki mula sa pamilya Nolan sa Hilaga at mabawi ang kanyang nawawalang karangalan. Ama, bakit mo binibigyan ng ganito karaming pansin ang Yehan na ito? Sa ibaba, ang panganay na anak ni Chen Taigong, si Chen Tianxing, ay tumingin sa kanya at nagtanong ng may pagkalito. Dahil may karaniwan tayong kaaway sa kanya, sinabi ni Chen Taigong nang may malakas na kilimig sa kanyang mga mata. Sa ngayon, ang talento ni Yehan ay malinaw sa lahat, at siya ang unang tunay na henyo sa martial arts. Kung siya ay lumaki, siya ay magiging ito ay napaka-nakakatakot, kaya dapat tayong mag-invest sa kanya at tulungan siyang kunin ang timog. Kapag pumunta siya sa Hilaga, panahon na para harapin ang pamilya Nolan at Wang Fokishan. Sa puntong ito, maaari tayong makipagtulungan sa kanya upang makamit ang isang kasunduan.
Ang pamilya Chen ay orihinal na isang kilalang pamilya sa Hilaga na namana ang Baoji lineage, at binuo ni Chen Taigong ang asensya ng Baoji sa isang hindi pangkaraniwang antas. Natatakot ako na may ilang tao lang sa Baoji sect na makakatayong magkatabi sa kanya. Gayunpaman, kahit na malakas ang pamilya Chen sa Hilaga, hindi sila ang pinakamakapangyarihan. Para sa sake ng tomb pattern, pumunta si Wang Fokishan sa Chen Family Hall upang kunin ang tomb pattern ng personal. Noong panahong iyon, sina Chen Taigong at Wang Fokishan ay nagkaroon ng labanan, ngunit natalo si Chen Taigong at pinalayas mula sa hilaga ni Wang Fokishan. Sa timog, siya ay isang mababang lalaki. Kabanata 377. Kaya, kung gusto mong sabihin kung sino ang pinakakinamumuhian ni Chen Taigong, ito ay walang alinlangang si Wang Fokishan. Tungkol naman sa kung sino ang pinakakinamumuhian ni Ye Han, ito ay natural na si Nalen Mietian, isang alagad ni Wang Fokishan. Sa puntong ito, pareho sina Ye Han at Chen Taigong ay may karaniwang kaaway. Ama, ano ang gusto mong gawin natin? Tumingin si Chen Tianxing kay Chen Taigong at nagtanong. Nakarinig nito, sinabi ni Lolo Chen, dahil nakuha na niya ang huwadong, pinatutunayan nito na mayroon siyang ilang kakayahan, kaya tulungan natin siya, bigyang pansin ang kanyang susunod na galaw, at tingnan kung saan niya tinuturo ang kanyang espada. Opo, Ama. Ginoye, ang silangang China ay nasa ilalim na ng ating kontrol, at ang industriya na dating kasangkot ang susyutang ay pag-aari na rin natin. Nagsagawa na ako ng paunang pagkalkula, at ang nightclub lamang ay makakapagpakinabang sa atin ng 2 bilyon sa isang taon. Kung bibilangin ang iba pang mga industriya ng Blood Hand Hall, hindi bababa sa 10 bilyon ang kikita bawat taon. Sa bilya ng Blood Hand Hall, sinabi ni na Hiao Zhang at ng iba pa kay Ye Han. Dito, hindi na ito ang punong himpilan ng Bloody Hand Hall, ngunit pansamantalang tirahan ni Ye Han. Pagkatapos sabihin ito, ipinakita ni Hiao Zhang kay Ye Han ang isang bank card at sinabi, Ginoo Ye, ang pera dito ay lahat ng kinita ng Bloody Hand Hall sa loob ng maraming taon. Kahit na hindi marami ang natira, may daan-daang dolyar na natitira, 100 milyon. Inilagay ni Ye Han ang kanyang bank card at hinayaan sina Hiao Zhang at ang iba pa na pamahalaan ang underground world sa silangang China, sapat na ito para sa kanila na kumita sa hinaharap. Ngayon ang mga bagay na ito ay natural na pag-aari niya. Siyempre, ang naunang ari-arian ng susyutang ay dapat magkaroon ng kanyang mga dividend na trabaho lang. Sinabi ni Ye Han, mga pinuno, maaari ninyong hawakan ang industriya ng susyutang sa inyong sarili. Kung paano ito pamahalaan ay nasa inyo. Hindi ako nangangailangan ng marami, 50 hanggang 50% ito. Makakakuha kayo ng 50% at makakakuha ako ng 50%. Si Hiao Zhang at ang iba pa ay nagsaya ng marinig ito. Hindi lamang pinawalang bisa ni Ye Han ang kanilang mga gastos sa pamumuhay, hinayaan silang kontrolin ang underground world sa silangang China, ngunit binigyan din sila ng 50% na bonus sa bagay ng industriyang susyutang. Ito ay isang malaking bagay, orihinal nilang akala na sila ay namamahala pagkatapos tanggapin ang naunang ari-arian ng susyutang, ngunit hindi nila naisip na bibigyan sila ni Ye Han ng mga dividend. Manunumpa akong tapat kay Ginoo Ye hanggang kamatayan. Lumuhad si Hiao Zhang at ang iba pa sa isang tuhod at sinabi. Sige, hindi na natin kailangang magkita, tapat kayong sumusunod sa akin, at ako, si Ye Han, ay hindi ang uri ng white-eyed wolf, kaya makikinabang ang lahat. Sinabi ni Ye Han, sa pamamagitan pala, pinamamahalaan ninyo ang ilalim ng mundo sa silangang China, may isa pa akong kahilingan, hindi pinapayagan na makipag-ugnayan sa mga gamot, kung may nagbebenta ng mga gamot sa ilalim ng aking ilong, huwag mong ako sisisihin sa pagbelang ng aking mukha at pagtanggi sa mga tao. Sinabi ni Hiao Zhang, Ginoo Ye, mangyaring maging panatag, sa silangang China, kung may nang-ahas na makipag-ugnayan sa mga gamot nang walang iyong paliwanag, iyak na patayin siya ng 4 sa amin. Mabuti iyon. Ang huwadong ay pag-aari na ninyo ngayon. Sige at pamahalaan ng mabuti ang lugar na ito. Ang huwadong na gusto kong makita ay isang bagong uri ng huwadong. Pinapanood sina Hiao Zhang at ang iba pa na umalis, nagtanong si Zhou Lai, Hanzi, nakukuha na natin ang silangang China, at sina Hiao Zhang at ang iba pa ay namamahala. Dapat ba tayong bumalik sa Shanghai City? Nakarinig ng mga salita ni Zhou Lai, umiling si Ye Han at sinabi, natatakot ako na may isang tao pa rin ang ayaw na mag-relax tayo ng ganito kabilis. Susunod, pumunta tayo sa washroom. Gusto kong makita kung sino ang palihim na nakikipag-ugnayan sa akin. Washroom, may nangyari ba sa mga taong pumunta tayo doon? Kumunat ang noo ni Sun Bumi at nagtanong. Isang bodyguard ang namatay. Sinabi ni Ye Han,
sa tingin ko ay may isang taong palihim na nagsasagawa ng panloloko sa gitnang China, at malamang na ito ay isang ilalim ng lupang puwersa sa gitnang China, kaya kailangan nating pumunta sa gitnang China. Pagkatapos, ano pa ang iyong hinintay? Pumunta tayo sa gitnang China ngayon. Kung may pagkakataon, kukunin natin ang ilalim ng mundo sa gitnang China. Sinabi ni Zhou Lai nang may malamig na mga mata. Ang mga bodyguard ng Tianlong Group ay lahat ay sinanay niya at ni Sun Boming, isa sa kanila ang namatay ngayon na nagbigay sa kanila ng malaking galit. Sige, paghandaan ng Chanlungwei, pupunta tayo sa gitnang China ngayon. Tumango si Yehan at nagdesisyon. Pagkatapos umalis ni na Sun Bumiye at ng iba pa, tumunog ang telepono sa bulsa ni Yehan. Kinuha niya ito upang tingnan, at pagkatapos ay maamo ng umiti, Yuner, namimiss mo na ang iyong asawa. Sige. Hindi matapat na lalaki. Sa kabilang dulo ng telepono, ikinalat ni Zhou Yuner ang kanyang mga mata at sinabi, ang ilang mga tao ay hindi nagsasalita kapag bumalik sila sa Shanghai City. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa niya. Maghanap lang ng isa pa nang walang ako. Nang ahas ka, malambing na sinabi ni Yehan, sino man ang nang ahas na gustuhin ka sa mundong ito, patayin ko siya. Mapagmataas na lalaki, hindi na kita kakausapin. Ang mapagmataas na mga salita ng pag-ibig ni Yehan ay napakakapakipakinabang kay Zhou Yuner, at ang panlulumo sa kanyang puso ay nawala ng marami. Sinabi niya, sasabihin ko sa iyo ang isang seryosong bagay, inuudyok ako ng aking tatay na umuwi, ano sa tingin mo? Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Yehan at sinabi, Yuner, kailan? Sinabi ni Zhou Yuner, ang mga detalye ay hindi natutukoy, ngunit hayaan mong umuwi ako sa malapit na hinaharap. Hinimas ni Yehan ang kanyang noo at sinabi, Yuner, bigyan mo ako ng kalahating buwan. Pagkatapos ng kalahating buwan, babalik ako kasama mo. Gusto ko ring makita kung ano ang hitsura ng aking magiging biyenan. Sige, hihintayin kita. Sa pamamagitan pala, dapat mong bigyang pansin ang kaligtasan sa labas. Kabanata 378. Well, huwag kang mag-alala, gagawin ko. Pagkatapos ibaba ang telepono, sumando si Yehan sa upuan, at tahimik na kumuha ng sigarilyo at sinindihan ito. Sa sandaling ito, ang mga bagay ay talagang nangyayari ng sunod-sunod, mga bagay tungkol sa gitnang China, mga bagay tungkol kay Zhou Yuner, mga bagay tungkol sa Chanson Society, at iba pa. Kailangang isipin ito ni Yehan ng mabuti, at maaaring kailangan niyang mag-isip pa at magplano ng mabuti sa malapit na hinaharap. Noong hapon na iyon, sina Yehan at ang iba pa ay lumipad patungong gitnang China. Sa gitnang China, may tatlong probinsya, ang Hulan, Hubei, at Helan. Ang tatlong probinsyang ito ang bumubuo sa lugar ng gitnang China. Bukod pa rito, ang gitnang China at Timog China ay madalas na tinatawag na gitnang Timog, at malapit na sila sa isa't isa. Shaoyang City, isang lungsod sa ilalim ng Hulan Province, sa loob ng paliparan, sina Yehan at ang kanyang grupo ay lumabas dito. Ang Chanlungwei at ang iba pa ay dumating sa Shaoyang City sa pamamagitan ng ibang paraan, at ang Wenchao Group ay itinatag sa Shaoyang City. Sa gitna, pagkatapos lumabas ni Yehan at ng iba pa sa paliparan, isang lalaki na may matatag na mukha ay naglakad na patungo sa kanila. Young Master Ye, Instructor. Magalang na tinawag ng lalaki sina Yehan at Sun Bumiyay. Tumango si Yehan at sinabi, salamat sa inyong pagod, dalhin ninyo ako upang makita si Xi Hanyan, gusto kong malaman ang tiyak na sitwasyon. Pagkatapos sumakay ni Yehan at ng iba pa sa kotse, sinabi ng mga bodyguard ng Tianlong Group, Young Master Ye, may mali sa katawan ni Miss Xi, siya ay nabawitch. Nakarinig nito, ang mga mata ni Yehan ay nanlamig, at sinabi niya, may ganitong bagay, bakit hindi ko pa narinig na sinabi ito ni Yin Yaifei? Sumagot ang bodyguard na may pangit na mukha, ito ay ang subordinate na hindi maayos na nagprotekta, mangyaring parusahan si Ye Xiao. Sinabi ni Yehan, kalimutan mo na, hindi ko kayo sinisisi sa bagay na ito. Ang lakas ng mga nasa likod ng mga eksena ay dapat higit sa kaya ninyong hawakan. Ilang araw na ba nabawitch si Xi Han ng usop? Pagkatapos lamang bigyan ni President Qin ng utos na naramdaman ni Miss Xi na may mali sa kanyang katawan. Nag-check kami para kay Miss Xi at nalaman na siya ay nalasan ng hindi alam. Alam mo ba kung ano ang tawag sa guna ito? Sino ang gumawa nito? Tanong ni Yehan. Umiling ang mga bodyguard. Limitado ang kanilang mga kakayahan, at iyon lang ang alam nila. Habang naglalakbay ang kotse sa highway, ang mukha ni Yehan ay tumahimik, nakakuha si Xi Han ng gu sa usok, maaaring ba na isang gu expert mula sa gitnang China ang nakisali? Sa gitnang China, may dalawang pamilya ng supernatural arts, ang isa ay nagre-refine ng gu, at ang isa ay nagmamaneho ng mga bangkay.
Ang kanilang pag-iral ay nagdudulot ng takot sa maraming tao sa martial arts at mahirap bantayan. Posible na nang hindi mo alam, ang iyong mayroon na isang maliit na insekto sa iyong katawan na sumisipsip ng iyong dugo, at posible rin na kapag hindi ka handa, nahulog ka na sa isang uri ng ilusyon, isang uri ng hindi maiisip na paraan ng master exorcist, at naging isang halimaw para sa kanya na paandarin. Katawan. Simula nang iparating ni Yin Yaifei ang mga sinabi ni Yehan kay Exi Hanyan, sa mga nakaraang araw, wala nang ginawa sina Exi Hanyan at ang iba pa, ngunit nanatili sila sa villa na inuupahan nila araw-araw, at ang mga nasa likod ng Wenchao Group ay gumawa ng mga gulo ayon sa gusto nila. Anuman, ang kailangan nilang gawin ngayon ay maghintay kay Yehan na pumunta rito upang harapin ang bagay na ito ng personal. Ngunit ngayon ang sitwasyon ni Exi Hanyan ay mukhang medyo masama dahil siya ay nakahiga na sa kama na may basang tuwalya sa kanyang ulo, mapatla ang kanyang mukha, tulad ng isang pasyente na malapit ng mamatay. Sa tabi ni Exi Hanyan, sina Zhang Yuming, Lin Feizo, Tao Yiren at ang iba pa ang tatlong pangunahing mga magagandang babae sa campus ay nasa dito, at mayroon ding dalawang estudyanteng babae mula sa Fudan University dito. Yumeng, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kung magpapatuloy ito, hindi na kaya ni Hanyan na tiisin pa. Tinitingnan ang kasalukuyang sitwasyon ni Exi Hanyan, nag-aalalang sinabi ni Lin Feizo, at sinabi rin ni Tao Yiren, ang sitwasyon ni Hanyan na naninigarilyo ay napakapanganib, at dapat siyang ipadala sa ospital sa lalong madaling panahon, at kung maantala ito ng matagal, natatakot ako na ang problema ay mas lalaki pa. Sige, malapit nang dumating si Yehan, maghintay lang sandali, uusapan natin ang lahat kapag dumating si Yehan. Siyempre ay nag-aalala si Zhang Yuming sa sitwasyon ni Exi Hanyan, ngunit nang may kalmadong kalikasan, hindi siya magpapakita ng anumang emosyon sa kanyang mukha. Si Exi Hanyan ngayon na siya ay nahulog, siya ang gulugod, at sa anumang sitwasyon, hindi siya maaaring ang unang maggulo. Ngunit sa sandaling ito, may kumatok sa pintuan ng kwarto ni Exi Hanyan. Lumapit si Lin Feizo at binuksan ang pintuan upang tingnan, at isang bodyguard na sumunod sa kanya sa washroom ang nagsabi, "Miss, may dumating at gustong makita ka." Miss Zhang, at sinabi rin niya na may paraan siya upang tulungan si Miss Exi. Nakarinig nito, kumunot ang noo ni Zhang Yuming, at pagkatapos ay sinabi, "Feizo, Yiran, kayong dalawa ay bumaba kasama ko upang tingnan, Zhu Ying, Wen Jia, kayong dalawa ay dito upang alagaan si Hanyan." Pagkatapos ng lahat, dinala ni Zhang Yuming sina Lin Feizo at Tao Yiren pababa. Sa sala sa ibaba ng bilya, sa sandaling ito, isang matabang middle-aged man na may malaking tiyan ang nakaupo, at sa likod niya ay naroon ang dalawang malamig ang mga matang lalaki. Ang bodyguard ni Lai, nakita ito ni Zhang Yuming, dinala sina Lin Feizo at Tao Yiren at umupo sa kabilang panig ng matabang middle-aged man, at sinabi, "Hindi ko alam kung bakit ako hinahanap ng Ginoon na ito. Magkakilala ba tayo?" Hoy! Ngumisi ang matabang middle-aged man na walang hiyang tinitignan sina Zhang Yuming at ang iba pa, at sinabi, "Miss Zhang, ang aking pangalan ay Wen Tao, at ang lahat sa Shaoyang City ay tumatawag sa akin na Master Tao. Nandito ako ngayon upang makita ka. Para lang sa isang bagay, isuko ang Wenchao Group, at pagkatapos ay umalis sa washroom, kung sumasang-ayon ka, matutulungan kita sa iyong sakit na si Miss Exi." Nakarinig nito, sinabi ni Zhang Yuming nang may malamig na mukha, "Ginoo Wen, nananaginip ka ba? Ang Wenchao Group ay pag-aari na ng Tianlong Group, at nakuha natin ang controlling stake sa pamamagitan ng mga formal na legal na channel. Kung gusto mong isuko natin ang Wenchao Group, akala mo ay isang usapan lang ito." Umirap si Wen Tao at sinabi, "MS Zhang, ipinapayo ko sa iyo na mag-isip ng mabuti bago mo sagutin ako. Ang Wenchao Group ay pag-aari ng aking pamilya Wen, at walang sino mang makakaagaw nito. Bukod dito, hindi mo ba talagang gusto ang buhay ni Miss Exi? Pinagbabantaan mo ba ako?" Ang mga mata ni Zhang Yuming ay nanlamig, at pagkatapos ay ang tatlong natitirang mga bodyguard sa silid ay tahimik na tumayo sa tabi ni Wen Tao. Hanggat magbibigay si Zhang Yuming ng utos, sisalakay sila. Nang makita ito, umirap si Wen Chao at sinabi, "Miss Zhang, dahil nang ahas akong pumunta, hindi ako matatakot sa iyo. Ang mga bodyguard na ito ay hindi nagdudulot ng anumang banta sa akin, Hindi mo alam ang mga kasalukuyang pangyayari, huwag mo akong sisisihin, Wen Tao, sa pagsira ng mga bulaklak gamit ang aking mga kamay, walang anumang hindi ko magagawa, Wen Tao, sa 3 acre na lupain na ito sa Shaoyang City." Mukhang ang mga problema ni Hanyan ay dulot mo ng palihim. Napakagalit sa kanyang puso si Zhang Yuming, at ganun din sina Lin Feizo at Tao Yiren. Ang buhay ni Exi Hanyan ay namamatay, at gusto nilang lahat na putulin ang matabang lalaki sa kabilang panig.
Miss Zhang, may ilang bagay na hindi kailangang ipaliwanag ng malinaw. Ipinapayo ko sa iyo na isipin ng mabuti ang bagay na ito. Marahil ikaw ang magiging susunod na Miss Exi noong araw na iyon. Umirap si Wen Tao, at pagkatapos ay tumayo siya at nagpatuloy, Miss Zhang, gusto kong magpayo sa iyo, ito ang gitnang China, hindi ang silangang China, kahit na si Yehan ay nasa likod mo, hindi ako matatakot sa iyo. Kabanata 379. Talaga, kung may lakas ka ng loob, maaari mong ulitin ang sinabi mo lang. Bingi ako, kaya hindi ko malinaw na naririnig. Sa panahong ito, lumabas si Yehan sa labas ng villa, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo na katitig ng maigi kay Wen Tao, diretso siyang naglakad patungo sa kanya. Nang makita ito ni Zhang Yuming at ng iba pa, natuwa sila at sabay na huminga ng maluwag. Sa wakas ay dumating si Yehan, at sa wakas ay mapapawi ang presyon sa kanila. Nang makita ang binata na naglakad patungo sa kanya, kumunot ang mga sulok ng bibig ni Wen Tao, at biglang naging pangit ang kanyang mga mata. Kung talagang sinabi niya si Cao Cao, nandoon si Cao Cao. Nang ahas siyang sabihin ang pangungusap na iyon kanina sa likod ni Yehan, ngunit talagang sinabi niya ito sa harap ni Yehan. Kahit nabibigyan mo siya ng lakas ng loob, hindi siya nang ahas na magsalita. Ano, pipi ka ba? Tumayo si Yehan sa harap ni Wen Tao, ang kanyang tangkad na 1.85 metro ay tumingin kay Wen Tao na mga 1.6 metro ang tangkad, tulad ng isang higanti na tumingin sa isang langgam. Yehan, huwag mong dayain ang mga tao ng masyado, ito ang washam. Sinabi ni Wen Tao ng may pangit na mukha. So ano kung washam? Malamig na sinabi ni Yeleng, dahil ang sa katawan ni Hanyan ay ginawa mo, kung gayon ngayon ay hindi ka dapat umalis ng buhay, tumakbo ng mangmang, hila siya palabas, at patayin siya. Yehan, nang ahas ka ba? Nakarinig ng mga salita ni Yehan, nanginginig ang mukha ni Wen Tao, at dali-dali siyang lumakad pabalik ng 2 hakbang, hinayaan ang 2 bodyguard sa likod niya na tumayo. Gayunpaman, dahil sinabi na ni Yehan ang kanyang sinabi, walang dahilan upang ibalik ito. Bukod dito, isinagawa ni Shaben ang mga utos ni Yehan ng walang kondisyon. Ang 2 bodyguard na ito ay hindi maihahambing kay Shaben na parang isang bakal na torpe, at direktang natamba sila ng kanyang katawan, at pagkatapos ay natakot si Wen Tao, at ang malaking kamay ni Shaben ay mahigpit na nakasakal sa kanyang leeg, kinuha siya at lumabas. Hindi nagtagal, nakita ni Zhang Yuming at ng iba pa si Shaben na naglakad pasok. Tungkol kay Wen Tao, pinatay siya ni Shaben nang hindi pa nagsisigaw, at naging isang bangkay na nakahiga sa labas ng bakuran. Ang Wen Tao na ito ay nang ahas na atakehin si Exi Hanyan, at ginamit pa niya ang isang nakakatakot na paraan tulad ng go, natural na hindi siya makatiis si Yehan na patuloy na mabuhay, hindi pa banggitin, ang lalaking ito ay dumating upang bantayin sina Zhang Yuming at ang iba pa, mas hindi siya makakapagtiis si Yehan. Tinitingnan ng 2 bodyguard na tumayo, malamig na sinabi ni Yehan, dalhin ang kanyang katawan at bumalik, sino ang nasa likod ng kaguluhan, ako mismo ang hahanap sa kanya. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, agad na umalis ang 2 bodyguard. Nahaharap sa kasalukuyang overlord ng ilalim ng mundo sa silangang China, hindi sila nang ahas na ipakita man lang ang kanilang hangin dahil sa hindi nakikitang kapangyarihan na nagmumula rito. Sa hindi pa 1 minuto, isang tao ang namatay. Hindi pa rin komportable sina Zhang Yuming at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, hindi pa sila nakikipag-ugnayan sa madugong mga pagpatay sa ilalim ng mundo. Nang makita ang mga mukha ni Zhang Yuming at ng iba pa. Alam din ni Yehan na ang kanyang desisyon kanina ay medyo padalos-dalos, at hindi niya dapat banggitin ang mga pagbugbog at mga pagpatay sa harap ng mga babae na ito, ngunit nabawitch si Exi Hanyan, na nagdulot sa Yehan ng ang aking puso ay napakagalit. Ang babae na may malambot na pagkatao ay hindi alam kung ano ang pakiramdam na matorture ng damned worm na iyon. Sinabi ni Yehan, Senior Zhang, dalhin mo ako upang makita si Hanyan. Oh, sige, nasa taas siya, sumunod ka sa akin. Pagkatapos mag-greet, dinala ni Zhang Yuming si Yehan sa taas at sinabi habang naglakad, Yehan, sa wakas ay dumating ka, kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sinabi ni Yehan, kumusta na ang sitwasyon ni Hanyan? Napakasama nito, malalaman mo kapag nakita mo mismo. Habang nagsasalita, binuksan ni Zhang Yuming ang pintuan ng isang kwarto. Sa kwarto, 2 mga babae mula sa Fudan University, sina Zhu Ying at Wen Jia, ay nag-aalaga kay Exi Hanyan. Nang pumasok si Yehan, nakita niya ang babae na nakahiga sa kama na may mukhang kasing puti ng papel, ang kanyang mga labi ay natsak, at mukhang nawalan siya ng maraming timbang. Nakaramdam ng sakit sa kanyang puso si Yehan.
Binuksan ang kanyang bibig at tinawag sa isang lubhang malambot na boses, kapatid, nabigo ka kay Hanyan. Hindi, Hanyan, mabuti ang ginawa mo, ang aking kapatid ang hindi maingat. Umupo si Yehan sa gilid ng kama, hinawakan ang kamay ni Exi Hanyan at sinabi, Hanyan, huwag kang mag-alala, magiging okay kapag nandito ang aking kapatid. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Exi Hanyan, dahan-dahan siyang tumango, gusto niyang matulog ng sobra sa sandaling ito, wala na nga siyang lakas na magsalita, ngunit hindi siya nang ahas na matulog, natatakot siya na hindi na siya makakagising mula sa pagtulog na ito. Pagkatapos, tinanggal ni Yehan ang kumot at sinimulang suriin ang mga glowworm sa katawan ni Exi Hanyan. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga mata ng Yin at Yang, nakita ni Yehan na may isang kuko na sukat ng kuko ang tahimik na nakahandusay sa ibabang tiyan ni Exi Hanyan. Nakahiga, sa ilalim ng pagpapalaki ng function ng pananaw ni Yehan, ang hugis ng insekto na ito ay medyo tulad ng isang salagubang, ngunit ang mga tentacles ay mas nakakasuka kaysa sa isang salagubang. Bukod dito, natuklasan din ni Yehan na ang worm ay nakahandusay sa loob ng katawan ni Exi Hanyan. Kahit na mukhang hindi ito kumikilos, ang dugo ni Exi Hanyan ay unti-unting sinisipsip ng worm. Sa tuwing sumisipsip ito ng kaunting dugo, ang worm ay yumuyuko. Sirain ang katawan ni Exi Hanyan ng hakbang-hakbang. Sa huli, kung ang insekto na ito ay pumasok sa puso ni Exi Hanyan, kung gayon panahon na para mamatay si Exi Hanyan. Sa ngayon, ang worm na ito ay umuunlad patungo sa hakbang na ito, at maaaring pumasok sa puso ni Exi Hanyan sa hindi pa 3 araw. Nang makita ang sitwasyong ito, huminga ng maluwag si Yehan, ang sitwasyon ay hindi pa nakarating sa pinakamasamang punto, at hindi mahirap para kay Yehan na alisin ang glowworm na ito. Yehan, kumusta na si Hanyan? Sa tabi ni Yehan, sina Zhang Yuming at ang iba pa ay nakatitig kay Yehan at nagtanong. Sinabi ni Yehan, masyado pang maaga, Senior Sister Zhang, mangyaring kalasin ang damit ni Hanyan, gusto kong bigyan siya ng iniksyon. Habang nagsasalita, nakakuha na si Yehan ng isang hilera ng mga ginintoang karayom na nakabalot sa makakapal na mga piraso ng tela mula sa kanyang dibdib. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, na mula sina Zhang Yuming at ang iba pa, at ganun din si Exi Hanyan. Siya, na hindi pa nakahubad sa harap ng mga lalaki, sa sandaling ito, nakararamdam siya ng sobrang kaba. Ngunit ginawa pa rin ni Zhang Yuming at ng iba pa ang kanilang ginagawa, at tinanggal ang damit ni Exi Hanyan ng 3 beses, 5 beses, at 2 beses, at hinayaan siyang ipakita ang kanyang hubad na likod kay Yehan. Ang likod ni Exi Hanyan ay napakaputi at makinis, at ang 2 collarbone sa ilalim ng kanyang leeg ay napakaganda. Kabanata 400. Pero sa sandaling ito, nakatuon si Yehan sa pagbibigay ng karayom kay Exi Hanyan. Kung gusto niyang alisin ang mga glowworm sa kanyang katawan, kailangan muna niyang gamitin ang mga gintong karayom upang protektahan ang mga ugat ng puso ni Exi Hanyan, maaaring maging nakakagulo. Pagkatapos maglagay ng mga karayom, sinimulan ni Yehan na magpadala ng espiritual na enerhiya patungo sa katawan ni Exi Hanyan, at binabalot ang glowworm ng espiritual na enerhiya. Marahil ay nakadama ng panganib, at ang glowworm ay naging hindi mapakali at gustong tumakas, ngunit paano hayaan ni Yehan na gawin niya ang gusto niya, sa ilalim ng pagpipigil ng kanyang mapagmataas na aura, ang glowworm na ito ay agad na pinatay. Pagkatapos patayin ng glowworm, pinahid ni Yehan ang kanyang daliri sa likod ni Exi Hanyan, at biglang lumitaw ang isang sugat. Binalot ni Yehan ang glowworm ng espiritual na enerhiya, at dahan-dahan niyang ipinilit mula sa sugat patungo sa lupa, labas. Nang makitang kumuha si Yehan ng isang worm mula sa katawan ni Exi Hanyan, napakagulat sina Zhang Yuming at ang iba pa. Paano nakapasok ang ganitong bagay sa katawan ni Exi Hanyan? Siyempre, natural na hindi alam ni Zhang Yuming at ng iba pa ang tungkol sa mga glowworm. Gayunpaman, pagkatapos lamang kumuha ni Yehan ng glowworm mula sa katawan ni Exi Hanyan, sa isang villa sa Shaoyang City, isang middle-aged man na may malungkot na kutis ay biglang samuka ng isang subaw ng dugo, at pagkatapos, ang kanyang mga mata ay biglang naglabas ng isang lubhang masamang hininga. Damn it, sino ba ito? Sino ang pumatay sa aking heart-biting go? Mahigpit na kinuyam ng middle-aged man ang kanyang mga kamao, na may intensyon na pumatay sa kanyang mga mata, ang glowworm at ang taong naglalagay ng glowworm ay magkakaugnay sa espiritu. Kapag namatay ang glowworm, ang may-ari ng glowworm ay magdurusa rin ng backlash, kung ito ay isang makapangyarihang glowworm. Pagkatapos, kapag namatay ang glowworm, mamamatay din ang may-ari ng glowworm. Siyempre, ang ganitong uri ng glowworm ay lubhang mataas ang antas, at nakakatakot ito, kaya mahirap itong airfine.
Pagkatapos alisin ang mga glowworm sa katawan ni Exi Hanyan, patuloy na ginamit ni Yehan ang espiritual na enerhiya upang mapabuti ang kanyang katawan. Mahina ang katawan ni Exi Hanyan ngayon at hindi magiging maganda ang pag-aayos nito ng masyado. Ang espiritual na enerhiya ni Yehan ay makakapagpapabilis lamang sa bawat aspeto ng kanyang katawan mabilis na pagbawi ng function. Sige, Senior Sister Zhang. Matapos ang lahat, hinugot ni Yehan ang gintong karayom, tinakpan ni Exi Hanyan ng kumot, at tumayo. Nang makitang ginamo ni Yehan si Exi Hanyan gamit ang dalawang galaw na ito, nakaramdam ng sobrang pagkamangha sina Zhang Yuming at ang iba pa. Yehan? Hindi ko nakita, ikaw ay isang maliit na henyo na manggagamot. Tumingin si Zhang Yuming kay Yehan at ngumiti ng may pagkamangha. Ngumiti rin si Yehan at sinabi, isang maliit na kasanayan sa medisina lang ito. Sa hinaharap kung may anumang hindi komportable sa katawan ni Zhang Zuji, huwag kang mag-atubiling pumunta sa akin at gagarantisahin kung gagaling ang sakit. Bukod dito, hindi ka singilin para sa bayad sa konsultasyon. Hehe, iyon ang sinabi mo? Feizo at Yiren, kung may sakit tayo sa hinaharap, siya ang reyna na manggagamot. Ngumiti si Lin Feizo at sinabi, tama iyan, nagsusumikap tayo para sa kanya, at ang ating katawan ay ang ating kapital. Kung nang-ahas siyang magsalita, pupalayasin natin siya at tingnan kung saan siya makakahanap ng isang tao. Yehan? Hindi lang ako nakakaramdam ng hindi maganda sa mga nakaraang araw, bakit hindi mo ako ipakita? Ang magagandang mata ni Tao Yiren ay nahulog kay Yehan, at mapang-akit niyang sinabi. Nakarinig nito, tumingin si Yehan sa kanya at ngumiti at sinabi, Senior Yiren, hindi ka may sakit, ang iyong mga kamag-anak ay nasa dito, tandaan mong kumain ng mas kaunting malamig at maaanghang na pagkain, at magiging okay ka sa ilang araw. Pagkatapos magsalita, umalis si Yehan sa kwarto at naglakad pababa. Gusto niyang makita kung sino ang sumasalungat sa kanya sa likod ng mga eksena ng Wenchao Group. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, agad na namula si Tao Yiren, ngunit nakita agad ni Yehan na ang kanyang mga kamag-anak ay darating, na nagdulot pa rin sa kanya ng paghanga. Nang bumaba sila, sina Sun Bumiye, Zhou Lai, at Xia Ben ay nakaupo lahat sa sala. Dumating si Yehan at umupo sa kabilang panig nila at nagtanong, Matandang Sun, nakahanap ka ba ng anumang balita mula sa Chanlong Wei? Sumagot si Sun Bumiye, nalaman ko na ito ay isang ilalim ng lupang puwersa na itinatag ng Wenchao Group ang nasa likod ng mga eksena, ngunit hindi malakas ang kanilang lakas. Ang talagang sumusuporta sa kanila sa likod ng mga eksena ay isang master ng Go. Ang bodyguard ng ating Tianlong Group ay siya ay namatay sa mga kamay ng ekspertong Go user na ito, ngunit ang ekspertong Go user na ito ay hindi isang bagay na maaaring anyayahan ng pamilya Wen. Nalaman natin na ang WUS International ay nakisali rin dito. Kahit na ginawa nila ito ng napakalihim, hindi sila makatakas sa imbestigahan ng Tianlong David. WUS International. Sinabi ni Yehan ng may ngiti, kaya inanyayahan nila ang Go Master na ito para sa pamilya Wen. Tumanggaw si Sun Bumi at sinabi, tama iyan, noong nakaraang pagkakataon na magkasamang gumawa ng mga alon sa stock market ang WUS International at Wenchao Group, kahit na nakita nila ang oportunidad at agad na naibalik ang kanilang kapital, at hindi nagtiis ng parehong pagkawala tulad ng Wenchao Group, ngunit hindi sila nagtiis ng parehong pagkawala tulad ng Wenchao Group. Ang ating poot ay umiiral pa rin, at ang WU International na ito ay isang direktor din ng Southern Business Alliance. Mukhang may anino pa rin ni Merong Chando sa likod nito. Sinabi ni Yehan, bilang isang miyembro ng Southern Business Alliance, ang WUS International ay hindi nakakuha ng pahintulot mula kay Merong Chando. Hindi sila nang ahas na makipag-ugnayan sa akin. Nagtiis sila ng isang nakakapangilabot na pagkatalo sa stock market at ngayon ay naging mas matalino siya, alam na niyang palihim niyang sinasalakay ako, ngunit talaga bang iniisip ng WUS International na hindi ko sila makikita kung gusto nilang magtago sa likod? Sinabi ni Sun Bumi, ang WUS International ay may ilang impluensya sa gitnang China. Sa tingin ko ang dahilan kung bakit hindi sinasang-ayunan ng mga lokal na pinuno ang pagkuha natin sa Wenchao Group ay maaaring dahil sa WUS International ang nasa likod ng mga eksena. Okay lang, aalagaan ko sila lahat sa panahong ito. Sinabi ni Yehan, Matandang Sun, nalaman mo ba kung nasaan ang base ng ilalim ng lupang puwersa ng pamilya Wen? Nasa labas ng Shaoyang City ito, ngunit ang mga tao mula sa pamilya Wen ay karaniwang hindi pumupunta sa stronghold na ito. Tatalakayin nila ang lahat sa isang villa sa urban area. Bukod dito, ang master ng paggamit ng Go ay nasa villa na ito. Sige, hanapin natin sila ngayon. Upang maiwasan ang mga aksidente, iniwan ni Yehan si Xia Ben sa villa.
Kasama siya, ang kaligtasan nina Exi Hanyan at ng iba pa ay ginagarantiyahan. Pagkatapos maghanda, sina Yehan at ang iba pa ay nagsimulang pumunta sa kanilang patutunguhan. Ginoo Wang, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dumating na si Yehan sa washroom at namatay pa nga ang aking nakababatang kapatid na si Wen Tao sa kanyang mga kamay. Sa susunod, maaaring atakehin niya tayo. Sa isang villa, isang middle-aged man ang naglakad-lakad na may napakababahala at hindi mapakilang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi dumating si Yehan sa gitnang China, kaya hindi siya nakadama ng anumang presyon. Ito ay ilang larawan lamang ng mga babae, ngunit ang anino ng isang sikat na puno. Ngayon, dumating si Yehan, nagdulot sa kanya ng maraming presyon. Ang reputasyon ni Yehan sa timog ay nasa tuktok nito, kahit na may halo-halong mga puri, walang sinumang nang ahas na baliwalain siya, lalo na ngayon na nanalo si Yehan sa silangang China at naging overlord ng ilalim ng mundo sa silangang China. Bakit ka natatakot, hindi ba ako nandito? Ang middle-aged man na nagngangalang Ginoo Huang ay ang Master Gu user, at ang Gu insect sa katawan ni Exi Hanyan ay kanyang obra maestra.